Sa isang makasaysayang anunsyo ngayong araw, tuluyan nang nagbitiw sa pwesto si Pangulong Kuting Jr. Ayon sa payag mula sa Malacanang, nagdesisyon ng Pangulo na bumaba sa pwesto dahil sa matinding kontrobersya at kawalan ng umano'y tiwala ng publiko sa kanyang pamumuno. Samantala, isa pang kontrobersiyang yumanig sa bansa matapos masangkot sina Senadora Grace Poe at House Speaker Martin Tambaluslos sa umano'y malaking anomalya sa PhilHealth. Ayon sa mga ulat, nasukol ang mga kanilang pangalan sa imbestigasyon kaugnay ng maanomalyang paggamit ng pondo ng ahensya. Patuloy namang itinatanggi ng dalawang opisyal ang mga paratang at iginiit na sila ay inosente sa isyu. Habang patuloy ang mga imbestigasyon, nananawagan ng taong bayan ng hustisya at pananagutan mula sa mga sangkot sa kontrobersya. Ang mga susunod na araw ay magiging kritikal para sa hinaharap ng gobyerno ng Pilipinas. Patuloy naming babantayan ang mga buong detalye hinggil sa mga kaganapang ito. At yun nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Amerikano. Dahil alam naman natin na ang Russia, dati-rati mahirap, ngayon ay mayaman na rin. Pero ang interest talaga ng Amerikano dyan ay yung napakadaming langis na pinoproduce ng Russia dahil wag nating kalimutan, ang Russia po ay halos kasing importante ng Saudi Arabia doon sa organisasyon na tinatawag ng Organization of Petroleum Exporting Countries or OPEC. In fact, yung desisyon kung magpapalawak ng produksyon ng langis ay ginagawa almost jointly ng Russia at ng Saudi Arabia. So ngayon, nakita na ng President Trump na wala sa interes ng Amerikano ang suportahan ang Ukraine para lamang makontra ang kinilalang kalaban, at least nung mga naunang administrasyon ng Amerika na ang Russia. Ngayon, tinitignan ng Amerika ang Russia bilang merkado, bilang pagkakapirahan sa kalakalan, at ito naman po ay may basehan kasi meron naman talagang purchasing power ang mga Rusya para bumili ng mga Tesla at Apple at kung ano-ano pang pinuproduce ng Amerika. At syempre, nais din makuha ng Amerika yung mga natural resources ng Russia dahil napakadaming natural resources yan. So ngayon, na-shock ang buong Europe, natatalikuran ng Amerika ang Ukraine, gayong hindi naman makikipaggera itong Ukraine kung hindi sinabihan ng Amerikano na suportado namin kayo. Pamilyar ba yan? Ganyan din yung pinangako ni President Biden kay Marcos. Our support for the Philippines is ironclad. Miski magkagera, suportado namin kayo. Ano sa tingin nyo mas importante ba? Yung Russia na pinakamaraming nuclear weapons na nagpuputukan na sa Russia, o yung China na pinagkakautangan ng Amerika at pinakamalaking merkado ng Amerika na wala pa namang labanan. Siyempre, mas importante yung Russia, no? At kung sa ngayon na ang banta ay putukan na talaga at ang naging dahilan kaya nagkaroon ng putukan ay yung pangako ng Amerikanong susuportahan ng Ukraine at ngayon ay tinitigil ang suporta, sa tingin nyo ba susuportahan pa rin ng Amerikano ni President Trump si Marcos laban sa China? Now, ang dapat nating isipin, bagamat ang presidente natin ay hindi umaamin kung siya'y bangag, bagamat ang pagkagutom ay pinakamataas sa 21 taon ngayon sa ilalim ni Presidente Marcos Jr., bagamat pinakaponte ang ating turista doon sa at least sa nangungunang bansa na kabahagi ng ASEAN, na unahan pa tayo ng Cambodia, no? Ang ekonomiya natin is one of the worst performing economies ngayon. Ang kinakailangan natin intindihin, bagamat palpak ang administrasyon ni Junior, ang inaasahan ni Junior at ng kanyang may bahay na ang tawag ng marami ay butod at ng tambaluslos ay ang suporta ng Amerika. Bakit? Dahil alas nila, kami ang nagsisilbing ang sinkable aircraft carrier laban sa China. Pero kung ang Amerika ngayon ay nais nang magkaroon ng kapayapaan sa panig ng Amerika, ng Russia at ng Ukraine, sa tingin nyo, kinakailangan pa ng Amerika ang Pilipinas laban sa China? Ang nakakatawa nga, ang Amerikanong presidente
At ang kanyang mga opisyales patuloy na nakikipag-usap ngayon sa China kung paano mapapabuti pa ang relasyon ng China at ng Amerika. Samantalang ang mga Pilipino tumigil nang makipag-usap sa mga China dahil inaasahan nila na susuportahan ng Amerika ang Pilipinas laban sa China. Well, I have news for you, Marcos Jr. Wala ka nang aasahan sa Amerika. Kinakailangan ngayon sagutin mo, bangag ka ba sa pamamagitan ng hair follicle test? Ngayon, dapat harapin mo ang katotohanan na pinakanagugutom ang mga Pilipino ngayon sa iyong administrasyon at hindi ka na makakaasa sa Amerika para sa suporta. Dahil ang Amerika ngayon, inuuna ang pang-nasyonal na interes ng mga Amerikano at yan ay ang interes niya na mangalakal, magbenta ng kanyang mga binibenta sa mga iba't ibang mga merkado ng daigdig at makakuha ng kita sa iba't ibang bansa. Ano ba naman ang nakukuha nila sa Pilipinas? Halos wala nga tayo ngayong na-export sa Amerika, no? Ano bang ine-export natin? Well, siguro mga semiconductors, no? Pero ang number one supplier talaga ng semiconductors sa daigdig ay ang Taiwan. Supporting role lang tayo. Ano pang maasahan nila sa atin? Wala na. Ang mga prutas naman, hindi na nila inaangkat sa atin dahil napakalayo natin. Siguro yung mga konting mga minerals natin, pero mababa na talaga ang mga pinapadala natin sa Amerika. Well, meron pa tayong mga, kumbaga, yung dati-rati pa na paminsan-minsan nag-export ng asukal. Pero ang nakakatawa nga, habang tayo nag-export ng asukal, tayo naman nag-aangkat din ng asukal dahil kulang ang supply natin. So hindi ko maintindihan kung ano yung rational na yan. So, kung bakit tayo nag-export pa rin ng asukal, samantalang tayo nag-aangkat. Ibig sabihin, Marcos Jr., ikaw ngayon ay kinakailangan managot sa kapalpakan ng iyong administrasyon at hindi mo ka makakaasa sa suporta ng mga Amerikano. Swim or sink on your own merit. Dahil nang nawala sa mata ng Amerikano na ang China ay banta, nawala din ang impluwensya mo sa mga Amerikano. Hindi na tayo importante ngayong wala ng posibilidad na makikipagputukan ng mga Amerikano sa China na wala namang dahilan. Ang Taiwan hindi sapat na dahilan yan. Bakit? Ang Taiwan talaga namang kinikilala talaga pati ng Amerika na kabahagi ng One China. Talaga namang kinikilala yan bilang probinsya. So bakit pa makikipaggera ang Amerikano kung ang China ay babawiin ang talaga namang sa kanya? At dahil wala ka ng maasahang suporta sa Amerika, kinakailangan sagutin mo ngayon ang mga pagkakautang mo sa sambayan ng Pilipino dahil sa administrasyon mo, matindi ang pagkagutom na dinanas sa mga Pilipinas, mga Pilipino, at ngayon po ang Pilipino ay nakaharap sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho at mababang sweldo. Swim or sink on your own. At ang tingin ko, dahil masakit na ang sikmura ng mga Pilipino, hindi tatagal. You will sink into oblivion. Nandiyan pa rin po ang problema ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, ang kawalan ng trabaho at ang mababang mga sweldo. Bukod pa po dyan, ang problema ng lantarang korupsyon, hindi lang po doon sa 5,500 flood control projects na nagdulot ng baha na mukhang naging lawa ang buong Pilipinas, kung hindi po doon sa tinatawag kong institutional corruption, kung saan ang Kongreso mismo ang pinagmumulan ng korupsyon. Masyado po nilang binaboy ang 2025 budget na naging dahilan para tawaging pinakakorap na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Yung aking isinulong pong batas na universal healthcare na nagnanais na wala ng Pilipinong mamamatay dahil lamang sa kahirapan, bokya po sa funding. Ano pong binigyan nila ng pondo? Ang kanilang mga sarili. Dinoble po ang budget ng Kongreso. Dinoble ang budget ng Presidente. Tinanggal ang pera para sa pensyon ng mga kasundaluhan at kapulisan. Tinanggal ang pera na nakalaan para maging moderno ang ating hukbong sandatahan. Zero budget para sa kalusugan ng ating mga kababayan. Napakadilim po ng mga pangyayari sa Pilipinas. Dagdag pa dyan ang issue na nagiging diktador na po ang ating Presidente Marcos Jr. sumusunod sa yapak ng kanyang ama
na diktador ng Marcos Sr. Sinusupil po ngayon ng mga vloggers. Ako po ngayon naninirahan in exile dahil nangako ang tambaluslos na pupulbusin ang mga Duterte at ang kanilang mga kaalyado gaya ni Harry Roque. Ang mga pobre mga vloggers gaya ni June Abines, sinerba ng search warrant, kinuha ang computer, kinuha ang laptop, kinuha ang cellphone para siya'y patahimikin bilang isang vlogger. Mabuti na lang, nag-ambag-ambag ang mga taga Cebu, ibinili ng bagong cellphone at ang bagong laptop para siya'y magpatuloy ng kanyang pagbablog. Papayag ba kayo na talagang patatahimikin ng mga kritiko dahil ang gusto nila manatili sa kapangyarihan forever gaya ng ginawa ng ama? At nang sinita sila ni Presidente Duterte sa Cebu na papunta na tayo sa diktadorya, nang gagalaiti sila lahat sa galit. Bakit? Dahil booking talaga ang kanilang intensyon. Nung maaga pa lang sa termino ng Presidente at ninaisan nilang baguhin ang saligang batas sa paggamit ng pondo ng bayan para bilhin ang mga pirma ng ating mga kababayan, alam na natin na ang kanilang misyon ay Marcos Forever Part 2. Nagdududa ba kayo kung bakit nila talagang hinuyurakan ang pagkatao ni Inday Sara Duterte? Dahil hanggang ngayon, maski ang dami na nilang putik na binato kay Inday Sara, nangangalampag pa rin si Inday Sara bilang ang tanging pinupusuan ng taong bayan na maging susunod na presidente. May pag-asa po tayo dahil nandyan pa ang Inday Sara Duterte. Pero sa ngayon, kinakailangan po maging maisog dahil kung hindi, mananaig ang gusto nila. Matahimik ang mga kritiko, sunod-sunuran muli ang taong bayan at sumamba na lang sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas na ngayon po kinilala bilang pinakapangit na effort sa daigdig, pinaka-dismayadong ekonomiya, pinaka-delikadong lugar para sa mga turista. Sa ekonomiya po, ang ating trade deficit sumadsad po sa pinakamababang figura at ang piso patuloy pong nawawalan ng balor. Mananahimik ba ho tayo? Hindi po. Kayo pong mga nasa Europa, kayo po ang susi sa pagbabago sa Pilipinas. Ang universal healthcare po, yan po ay nagkaroon ako ng karanasan nung ako po'y nakapag-aral sa Inglaterra at nakatikim ng libreng gamot at libreng paggamot bilang isang diabetic na foreign student. Kaya nga ang sabi ko po, pag ako nagkaroon ng posisyon, pag ako'y nagbigyan ng pagkakataon, ibibigay ko rin ang universal healthcare sa ating mga kababayan. Naisabatas na po, pero hindi po tinutupad dahil inuna muna ang kanilang korupsyon kesa sa benepisyo sa taong bayan. Ito rin po ang dahilan kung bakit ako'y nakikiusap diyan sa ating mga kababayan sa Europa na suportahan ang Gabay Party List number 139 sa balota. Sila pong nangako ng tamang pagpapatupad ng ating batas na universal healthcare. Nang sa ganon, lahat po ng Pilipino magkaroon din ng karanasan gaya ng karanasan nyo dyan sa Europa na hindi namamatay ang mahihirap dahil lamang sa kahirapan. Panahon na po yan dahil yan po ay obligasyon ng gobyerno. Hindi po yan palimos sa kakababayan nating mga Pilipino. Sila rin po magpapatupad ng tama ng ating sinulong ng batas na libreng irigasyon sa lahat ng maliliit na mga magsasaka. Ang problema po ngayon, bagamat nandyan na po yung batas na yan, 50% lamang ng ating kabukiran ang merong patubig. Kinakailangan po yung pera para sa flood control gamitin para lahat ng mga baha magamit natin para sa irigasyon. Nang sa ganun po, matigil ang patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain sa Pilipinas na nagtutulak ng presyo, ng taas ng presyo ng lahat pang iba pang bilihin. Patutupad din po nila yung libreng tanghalian sa mga nagugutom na kabataan, ang pangako ng Gabay Party List. Lahat na po ng estudyante, hindi lang po yung mga nagugutom, ang bibigyan ng libreng tanghalian. Ibigay na po natin yan sa ating mga estudyante kesa sa bulsa ng mga senatong at mga congressman. Tama ba ho? At siyempre po, marami pa silang bagong panukalang isusulong gaya ng Whistleblower Act. Kinakailangan po natin ng whistleblower, yung mga magsusumbong, mga magbibigay ebidensya sa mga kurakot sa gobyerno dahil kung hindi po natin sila bibigyan ng proteksyon,
hindi po matitigil ang kultura ng korupsyon sa Pilipinas. At siyempre, yung aking pinanindigan noon pa, ang Freedom of Information Act na kinakailangan. Lahat ng impormasyon na nakakaapekto sa pang-araw-araw ng buhay ng mga Pilipino, magkaroon ng access ang ating mga kababayan dyan. Ang aking pakiusap po, 139 Gabay Party List para sa ating party list. So aking mga kababayan dyan sa Europa, kayo po talagang pag-asa. Dahil kayo dyan sa Europa ang nakakita na kung paano dapat gawin ng mandatong gobyerno na magbigay serbisyo sa mga mamamayan mula pa nang sila'y sinilang hanggang sila'y mamatay. Sana po, dahil sa inyo, mamumulat ang mga mata ng ating mga kababayan ng paninilbihan sa gobyerno. Yan ay dapat nagre-resulta sa benepisyo sa ating mga kababayan. Mabuhay po ang maisog! Mabuhay po ang mga Pilipino dyan sa Europa, lalong-lalo na po sa Germany, sa Switzerland, sa Paris at sa Vienna. At maraming salamat, kaibigan Ben Ripol, sa pagkakataon para magbigay ng aking kamusta at pagpupugay sa ating mga bagong bayani dyan sa Europa. Mabuhay po ang Pilipinas! Now, bakit importante itong nangyayari sa Ukraine at kay Zelensky sa Pilipinas? Kasi bilang pinakamalaking banta sa seguridad ng daigdig, talaga naman pong Amerika ang numero unong sumusuporta sa Ukraine laban sa mga Ruso. Pero ngayon po nakikita natin na itong si President Trump ay nakikipag-usap ng kapayapaan kay Putin, diretso sa mga Ruso at hindi na dinaan sa Ukraine at sa mga Europeans na natural namang kaalyado ng Amerika pagdating dito sa usapin ito. Ibig sabihin, gumagawa na ng sariling hakbang ang Amerika para mapatigil ang gera. Bakit? Dahil sila naman talagang gumagastos sa gerang yan. No? Parang $450 billion na ang nagagastos ng mga Amerikano sa gerang yan at hindi naman malinaw kung anong interes ng Amerika dyan. Kaya nga, naisa na nilang makuha yung rare earth minerals ng Ukraine, kabayaran doon sa mga nagastos ng Amerikano sa gera dyan. No? Now, kung ihahambing natin sa Pilipinas, ang inaasahan ni Marcos Jr. ay itong concern ng Amerika na magkaroon ng mas malaking impluensya ang China, gaya ng impluensya ng Russia sa Europe, ay siyang dahilan para suportahan ng mga Amerikano ang gobyerno ni Marcos Jr. Tandaan ninyo bilang kandidato ang Marcos Jr. nangako na pagpapatuloy ang pulisiya ni Presidente Duterte na magkakaroon ng independenteng panglabas na relasyon, independent foreign policy, kaibigan ng lahat, pero kalaban ng wala namang kahit sino. Pero matapos ang kanyang naging talumpati sa United Nations at matapos na nagkaroon ng pagkakataon na makipag-ugnayan ang Marcos administration sa State Department, sa Department of Foreign Affairs ng Amerika tungkol dun sa tagong yaman na hinahanap ng korte sa hukuman bilang kabayaran sa mga paglabag ng karapatang pantao ng kanyang ama na si Marcos Jr., mukhang nagkaroon ng deal ang Amerika at ang Marcos nang susuportahan nila ang Marcos administration kahit ganong siyang kabulok bilang isang presidente, basta ang Pilipinas ay kakampi ngayon sa China na kinukonsidera ng Biden administration na pinakamalaking banta sa Amerika. Well, mukhang nagbago na po ngayon talaga ang ihip ng hangin. Kasi unang-una, hindi na po tinitingala o hindi na kinatatakutan ni Trump ang China bilang pinakamalaking banta sa seguridad ng Amerika. Sa katunayan, inimbitahan niya ang President Xi para umattend ng kanyang oath-taking ceremony. Hindi nakarating pero pinadala ang Vice President ng China at nagsabi na si President Trump na kauna-unahan niyang biyahe sa abroad ay sa China. Ibig sabihin, bagamat meron talagang unahan sa panig ng Amerika at ng China pagdating sa kalakalan, nakita na ng presidente ng Amerika na hindi banta sa seguridad ng Amerika ang China. Siya ay banta sa ekonomiya pero alam din nila na meron silang mutual dependency. Bakit? Kasi ang China ang pinakamalaking merkado ng Amerika, ang China ang pinakamalaking pinagkakautangan ng Amerika at alam din naman ng mga Chino na ang Amerika din ang pinakamalaking merkado nila. So hindi talaga po pwede na maglabanan yung dalawa dahil pag sila yung naglabanan, talaga namang magkakaroon ng mutual distraction sa isa't isa. So ngayon, pinapakita at sinasabi talaga ni Trump na nais siyang magkaroon ng mas mabuting relasyon sa panig ng China at ng Amerika.
Anong prueba rito? Nakapag-usap na sila sa telepono. Kung hindi ako nagkakamali, 2 beses na sila nakapag-usap sa telepono. No? At inaayos na nga yung pagbisita ni Trump sa China. Now, itong nangyari kay Zelensky, talaga namang siya ay na-shock. Dahil sa mulat mula, abay pinanindigan ng Amerika ang Ukraine dahil siya ang lumalaban dun sa kinukonsiderang pinakamalaking banta ng Amerika, which is Russia, dahil mas maraming nuclear weapons ang Russia. Pero ngayon nakikita natin na ayaw nang suportahan ni President Trump ang mga Ukrainians dito sa giyera ng Russia kasi nga hindi niya nakikita kung ano nakihita ng Amerika doon sa ginagastos niyang bilyong-bilyong dolyares sa pagbibigay ng tulong sa Ukraine para makalaban sa Russia. At ang nais ngayon ng Amerika ay magkaroon ng kapayapaan. Bakit? Kasi alam din niya na napakalaking merkado rin ng Russia na pwedeng pagkuhanan din ng enerhiya at pwede rin maging merkado ng mga Amerikano. Dahil alam naman natin na ang Russia, dati-rati mahirap, ngayon ay mayaman na rin. Pero ang interest talaga ng Amerikano dyan ay yung napakadaming langis na pinoproduce ng Russia dahil wag nating kalimutan, ang Russia po ay halos kasing importante ng Saudi Arabia doon sa organisasyon na tinatawag na Organization of Petroleum Exporting Countries or OPEC. In fact, yung desisyon kung magpapalawak ng produksyon ng langis ay ginagawa almost jointly ng Russia at ng Saudi Arabia. So ngayon, nakita natin na nakita na ng President Trump na wala sa interes ng Amerikano ang suportahan ang Ukraine para lamang makontra ang kinilalang kalaban, at least nung mga naunang administrasyon ng Amerika na ang Rusya. Ngayon, tinitignan ng Amerika ang Rusya bilang merkado, bilang pagkakapirahan sa kalakalan, at ito naman po ay may basehan kasi meron naman talagang purchasing power ang mga Rusya para bumili ng mga Tesla at Apple at kung ano-ano pang pinuproduce ng Amerika. At syempre, nais din makuha ng Amerika yung mga natural resources ng Russia dahil napakadaming natural resources yan. So ngayon, na-shock ang buong Europe na tatalikuran ng Amerika ang Ukraine, gayong hindi naman makikipaggera itong Ukraine kung hindi sinabihan ng Amerikano na suportado namin kayo. Pamilyar ba yan? Ganyan din yung pinangako ni President Biden kay Marcos. Our support for the Philippines is ironclad. Miski magkagera, suportado namin kayo. Ano sa tingin nyo mas importante ba? Yung Russia na pinakamaraming nuclear weapons na nagpuputukan na sa Russia o yung China na pinagkakautangan ng Amerika at pinakamalaking merkado ng Amerika na wala pa namang labanan? Siyempre, mas importante yung Russia, no? At kung sa ngayon na ang banta ay putukan na talaga at ang naging dahilan kaya nagkaroon ng putukan ay yung pangako ng Amerikanong susuportahan ng Ukraine at ngayon ay tinitigil ang suporta, sa tingin nyo ba susuportahan pa rin ng Amerikano ni President Trump si Marcos laban sa China? Now, ang dapat nating isipin, bagamat ang presidente natin ay hindi umaamin kung siya'y bangag, bagamat ang pagkagutom ay pinakamataas sa 21 taon ngayon sa ilalim ni Presidente Marcos Jr., bagamat pinakaponte ang ating turista doon sa at least sa nangungunang bansa na kabahagi ng ASEAN, na unahan pa tayo ng Cambodia, no? Ang ekonomiya natin is one of the worst performing economies ngayon. Ang kinakailangan natin intindihin, bagamat palpak ang administrasyon ni Junior, ang inaasahan ni Junior at ng kanyang may bahay na ang tawag ng marami ay butod at ng tambaluslos ay ang suporta ng Amerika. Bakit? Dahil alas nila, kami ang nagsisilbing ang sinkable aircraft carrier laban sa China. Pero kung ang Amerika ngayon ay nais nang magkaroon ng kapayapaan sa panig ng Amerika, ng Russia at ng Ukraine, sa tingin nyo, kinakailangan pa ng Amerika ang Pilipinas laban sa China? Ang nakakatawa nga, ang Amerikanong presidente at ang kanyang mga opisyales patuloy na nakikipag-usap ngayon sa China kung paano mapapabuti pa ang relasyon ng China at ng Amerika. Samantalang ang mga Pilipino tumigil nang makipag-usap sa mga China dahil inaasahan nila
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!